Kung gusto raw mag-lifestyle check, mas mainam kung sisimulan ito sa pamamagitan ng paglalabas ng SALN mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hamon ng ilang mambabatas. Narito ang report ni Marian Enriquez. Aprobang ilang kongresista sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kasunod yan ang investigasyon sa umunay ghost flood control projects ng DPWH. Meron ho talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. Hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Una nang sinabi ng Malacanang na uunahing silipin ang pamumuhay ng mga taga-DPWH. Pero ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit hindi si Pangulong Marcos ang mauna sa lifestyle check? Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet ni Pangulong Marcos ay masama ron. Hindi po natin maaaring makalimutan na mayroon pang mga long-standing and outstanding ill-gotten wealth cases sa pamilyang Marcos mismo. Si Senator Risa Hontiveros, inaasahan ding magiging buena mano sa lifestyle check si Pangulong Marcos. Kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang SALN. Si Presidential Sister at Senator Amy Marcos, willing. Kami ang tumatayong liderato ng bansa, dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Pero si Vice President Sara Duterte sinabing hindi lang dapat statement of assets, liabilities, and net worth ang sinisilip. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Ang pagsasapubliko ng SALN naging paksa na rin ng interview para sa mga aplikante. Nagsusunod na ombudsman. Ang ilan nagsabing pag-aaralan daw yang maigi. Habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5.